Puno ng kaba si Clarice habang nakatayo sa harap ng entrance ng malaking event hall. Maraming tao, karamihan ay mga nakapormal na damit at hawak ang kanilang mga resume. Nagmamadali siyang pumila sa registration booth, sinisiguradong maayos ang pagkakapin ng kanyang ID sa kwelyo ng kanyang puting blouse. Bagong graduate lang siya, bitbit ang lahat ng pag-asa para sa mas maliwanag na kinabukasan. Si Eli naman, nakasuot ng uniformeng security guard, ay tahimik na nakaposte malapit sa main entrance. Dating sundalo, sanay sa mahabang oras ng pagbabantay, ngunit kakaiba ang araw na iyon. Ang dami ng tao at ang ingay ng mga recruiters na nag-aalok ng trabaho ay halos kasing lakas ng kanyang pag-iisip tungkol sa bagong buhay na kanyang pinili matapos iwan ang serbisyo. Nang pumasok si Clarice sa event hall, napatigil siya sa dami ng booths at tao. Grabe naman dito, bulong niya sa sarili habang naglalakad-lakad. Napansin ni Eli ang tila nalilito niyang kilos, kaya't naglakas loob siyang magtanong. "Miss, okay ka lang ba? Mukhang nawawala ka ata." Tanong niya, ngiti ang hatid sa muka. Hindi naman po. Naguguluhan lang sa dami ng booths," sagot ni Clarice, medyo nagpipigil ng ngiti. "Tuloy ka lang sa pag-ikot. Kapag may hindi ka mahanap, tawagin mo lang ako." Ani Eli, sabay tinuro ang kanyang nameplate. "Eli nga pala." "Salamat po, Sir Eli," sagot ni Clarice, at napalitan ng kaunting kumpiyansa ang kaba sa kanyang dibdib. Habang lumilipas ang oras, paminsan-minsan ay nagkakasalubong ang tingin nila. Kapag walang tao sa kanilang pila, minsan ay nagpapalitan ng simpleng ngiti. Pagkatapos ng event, nakita ni Eli si Clarice na naghahanap ng sakayan. "Wala ka bang kasama pa uwi?" tanong ni Eli. "Wala nga po, pero okay lang, sanay naman ako mag-commute," sagot ni Clarice. "Kung okay lang sa'yo, may tricycle terminal malapit dito. Ihahatid na kita roon," alok ni Eli. Nag-atubili si Clarice, ngunit sa bandang huli, pumayag din siya. Sa simpleng gesture na iyon, nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Mula noon, naging madalas ang kanilang pag-uusap. Tinatawagan ni Eli si Clarice para kumustahin kung nakahanap na ba ito ng trabaho. Hindi naman tumigil si Clarice sa paghahanap, pero minsan, umaabot sa punto na nawawalan siya ng pag-asa. Isang araw, habang magkasama sila sa isang maliit na karinderya, nagbiro si Eli. "Kapag hindi ka pa rin makahanap ng trabaho, edi magbukas na lang tayo ng karinderya. Ako taga-silbi, ikaw taga-luto." Napatawa si Clarice. "Ayoko nga. Sigurado, puro adobo lang ang kaya mong kainin." "Bakit ayaw mo ng adobo? Sabihin mo lang, mag-aaral akong magluto ng sinigang." Balik ni Eli, sabay tawa. Makalipas ang ilang buwan, habang magkasama silang muling mag-dinner, sinabi ni Clarice ang masamang balita. "May sakit ang tatay ko," mahina niyang sabi. "Sobrang gastos ng gamutan. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera." Walang sinabi si Eli. Tumayo siya at kinuha ang kanyang cellphone. Tumawag siya sa isang kakilala sa ospital. Pagkababa ng tawag, sinabi niya, "May kakilala akong doktor. Susubukan kong humingi ng discount. Huwag kang mag-alala, hahanap tayo ng paraan." Napaluha si Clarice, hindi dahil sa problema, kundi dahil sa hindi inaasahang tulong na handang ibigay ni Eli. Sa puntong iyon, unti-unti niyang napagtanto na may espesyal na puwang si Eli sa kanyang puso. Pagkatapos ng ilang linggong pagpapagamot, bumuti ang kalagayan ng ama ni Clarice. Bago sila umuwi ng probinsya, sinamahan siya ni Eli para magpaalam sa doktor. Sa gitna ng pasasalamat at paalam, isang maliit na buke ng bulaklak ang inabot ni Eli kay Clarice. "Para sa'yo. Para sa lahat ng pagod na pinagdaanan mo. Para sa tapang mo," sabi ni Eli, nakangiti. Napayakap si Clarice sa kanya, at sa unang pagkakataon, naramdaman nilang dalawa ang lalim ng kanilang damdamin para sa isa't isa. Hindi nagtagal, opisyal silang naging magkasintahan. Kahit magkaiba ang kanilang estado sa buhay, si Clarice na pangarap ang maging matagumpay sa corporate world at si Eli na masaya na sa simpleng pamumuhay. Hindi ito naging hadlang sa kanilang pagmamahalan. Saksi ang kanilang malalapit na kaibigan at pamilya sa tuwing sila'y magkasama.
puno ng tawanan at masarap na pagkain ang kanilang mga weekend na pamamasyal, karaniwan sa mga parke at maliliit na restaurant. Ngunit hindi lahat ay masaya sa kanilang relasyon. Ang ina ni Clarice ay hindi sang-ayon sa kanila. "Anak, hindi mo ba naiisip ang kinabukasan mo? Maganda ang estado mo pero siya, security guard lang." Sambit ng ina, puno ng pag-aalala. "Inay, hindi ko tinitingnan ang trabaho niya. Tinitingnan ko kung paano niya ako pinapahalagahan. Hindi ba't importante ang respeto at pagmamahal sa isang relasyon?" Tugon ni Clarice, may determinasyon. Dahil sa labis na pagmamahalan, nagpa siya ang dalawa na magpakasal. Walang engrandeng kasalan, walang magarbong gown. Sa halip, isang simpleng seremonya sa probinsya ang naganap. Suot ni Clarice ang simpleng puting dress na hiniram pa sa tiyahin, at si Eli naman ay nakabarong Tagalog na ipinatahi ng kanilang kapitbahay. Habang nasa harap ng altar, magkahawak ang kanilang mga kamay, binibigkas nila ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Sa kabila ng lahat ng oposisyon, ng mga pagdududa, at ng mga hamon, tumibay ang kanilang relasyon. At sa araw na iyon, sa ilalim ng sinag ng araw, at sa harap ng ilang piling bisita, formal nilang sinimulan ang kanilang buhay bilang mag-asawa. Pagkatapos ng kasal, napag-usapan ni Clarice at Eli na sumubok ng bagong buhay sa Maynila. Matapos ang ilang taon sa probinsya, naramdaman nilang may mga oportunidad sa lungsod na hindi nila makakamit kung mananatili sila sa dati nilang kinalakihan. Bagaman mahirap iwan ang simpleng pamumuhay at malalapit na kaibigan, pinili nilang sumugal para sa kanilang kinabukasan. Pagdating sa Maynila, naghahanap agad si Clarice ng trabaho. Matapos ang maraming aplikasyong ipinasa, natanggap siya bilang marketing assistant sa isang kilalang kumpanya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang swerte. Ang trabahong iyon ay isa sa mga pinaka-pinapangarap niyang posisyon. Nakasuot siya ng formal na blazer, abala sa pagbasa ng mga memo at pag-aayos ng mga campaign materials. Bagamat bago pa lamang, pinakita ni Clarice ang kanyang sipag at pagiging masipag, dahilan para mapansin agad siya ng kanyang mga superior. Samantala, si Eli naman ay hindi rin nagtagal bago makahanap ng trabaho. Napasok siya bilang security guard sa parehong gusali kung saan nagtatrabaho si Clarice. Bagamat iba ang larangan, naging masaya si Eli na muling makapagtrabaho at suportahan ang kanilang mga pangangailangan. Madalas silang sabay pumasok sa umaga, pero kapag nasa opisina na, nagkakasalubong lang ang kanilang mga mata sa lobby o sa tuwing magpapasok si Eli ng mga bisita sa conference room. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting naramdaman ni Clarice ang pagkakaiba ng kanilang sitwasyon. Sa bawat pagpupulong kasama ang kanyang mga kasamahan, naroon ang hindi maipaliwanag na kaba kapag nasusulyapan niyang nakauniporme si Eli. May mga pagkakataong tinatanong siya ng mga katrabaho, "Clarice, kilala mo ba yung guard sa baba? Lagi siyang nakangiti sa'yo." Sa umpisa, magiliw pa siyang sumasagot ng simpleng, "Oo, magkaibigan kami." Pero sa likod ng kanyang ngiti, naroon ang unti-unting pagtatanong sa sarili, bakit nga ba ako nahihiya? Isang araw, habang abala si Clarice sa pag-aayos ng presentation materials para sa isang malaking client pitch, nakita niyang dumaan si Eli sa glass wall ng opisina. Napatigil siya sa ginagawa at sandaling pinagmasdan ng asawa. Suot ni Eli ang kanyang uniforme, hawak ang clipboard, at nakikipag-usap sa isa sa mga bisita. Napansin ni Clarice ang ilang kasamahan niyang nagninigning ang mata, mukhang kinikilig pa nga sa kanilang pagkikita. Hindi niya alam kung bakit may maliit na kirot sa kanyang dibdib. Ito ba ay dahil sa takot na baka malaman nilang asawa niya si Eli? O dahil ba sa nararamdaman niyang parang may kaunting agwat sa pagitan ng mundo nila sa trabaho? Habang lumipas pa ang mga araw, mas naging mailap si Clarice. Tuwing magkakasalubong sila ni Eli sa hallway, ngingiti na lang siya ng mabilis at mabilis na magpapanggap na abala. Kapag tinatanong siya ng mga katrabaho tungkol sa kanya, pilit niyang nililihis ang usapan. "Clarice, si guard Eli ba? May girlfriend na?" Tanong ni Zaira, ang medyo tsismosang kasamahan. "Aba, ewan ko. Hindi naman ako nakikialam sa personal na buhay niya." Simpleng sagot ni Clarice, sabay tawa ng pilit. "Grabe naman, akala ko close kayo. Pero alam mo,
Parang ang bait niya ha. 'Di ba? Lagi kanyang sinasaluduhan? Sabi ni Zaira, sabay sulyap kay Eli na papalapit. Ngumiti si Clarice at tumangulang. Hindi siya nakapagsalita, nagkunwaring abala sa mga papel sa kanyang mesa. Hindi maikakaila na mahal ni Clarice si Eli, pero may bahagi ng kanya na tila nahihirapan sa pagsasama ng dalawang mundong kanyang ginagalawan. Ang corporate world na kanyang pinapangarap at ang mas simpleng mundo ni Eli. Sa bawat araw na nagdadaan, lalong lumalalim ang kanyang pag-iwas. Sa tuwing may mga lunch out ang kanilang team at nasasagi ang usapan tungkol sa security guard na mukhang malapit kay Clarice, patay mali siya na lang siya. Ano ba, Clarice? Hindi mo talaga kinakausap si Guard Eli? Baka may gusto yun sa'yo, ha? Birong sabi ng isa niyang kasamahan. Ngumiti na lang si Clarice at tumugon ng, busy lang siguro siya sa trabaho. Ngunit sa loob-loob niya, gusto niyang tapusin ang usapan. Sa mga ganitong sitwasyon, tahimik lang na tinatanggap ni Eli ang mga palihim na galaw ng asawa. Hindi niya tinatanong si Clarice kung bakit hindi siya binabanggit sa mga kaopisina nito. Alam niyang maaring ito ay dala ng pangarap ng kanyang asawa na makilala sa propesyon. Sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang kanyang suporta at pag-unawa. Sa gabi, pag-uwi nila sa maliit na apartment na kanilang inuupahan, sinisigurado ni Eli na maayos ang lamesa, lutong bahay ang kanilang hapunan, at may kaunting oras na magkasama silang mag-usap. "Kamusta ang pitch mo kanina?" tanong ni Eli habang pinapahiran niya ng peanut butter ang tinapay. "Okay naman, pero grabe, ang daming questions ng client. Nakakapagod din," sagot ni Clarice habang humihigop ng kape. "Tiwala lang, mukhang maganda naman ang mga ginagawa mo. Magugustuhan din nila yan," sagot ni Eli at ngumiti ng bahagya. Napangiti si Clarice. Bagamat may mga alalahanin siyang kinikimkim, alam niyang naroon pa rin si Eli, palaging nariyan para sa kanya. Sa mga gabing iyon, kahit hindi direktang sinasabi, naroon ang unawaan. Alam nilang dumadaan sila sa isang yugto ng buhay na puno ng pagsubok, ngunit buo ang kanilang suporta sa isa't isa. Hindi man binabanggit ni Clarice ang tunay nilang ugnayan sa opisina, sa bahay, naroon ang tahimik na pagmamahalan na hindi kinakailangan ng salita. Pagkatapos ng unang mga buwan sa opisina, unti-unting lumabas ang galing ni Clarice. Hindi siya ang tipo ng empleyado na nakukontento sa basta maayos lang ang trabaho. Ang bawat presentation na ginagawa niya ay punong-puno ng detalye, maingat na tinutugma sa mga branding guidelines ng kumpanya. Natutunan niyang masanay sa mabilis na takbo ng corporate world at tila wala nang masyadong bagay na makakapigil sa kanya. Kahit paminsan ay nararamdaman niyang kinakain na ng trabaho ang malaking bahagi ng kanyang oras, natutunan niyang yakapin ang pressure bilang parte ng buhay niya ngayon. Madalas siyang mag-OT, minsan hanggang hating gabi na, para lang makasigurong tapos na ang kanyang mga proposal at project timelines bago ang deadlines. Ang mga kasamahan niya ay sanay nang makita siyang nakaupo sa kanyang mesa kapag pauwi na sila. "Grabe, Clarice, di ka pa rin ba uuwi?" tanong ng isang katim niya, isang gabing halos sila na lang ang nasa opisina. "Konti na lang," sagot ni Clarice, pilit na ngumiti habang nag-e-edit ng campaign plan. "Gusto ko lang siguraduhin na maganda ito bago ko ipasa kay Sir Donato." "Sigurado ako, mapapansin niya yan. Ang sipag mo kaya," sabi ng kasamahan, sabay abot ng isang candy. "Oh, pampalakas ng energy." "Salamat," sagot niya, sabay ngiti. At napansin nga siya ng kanyang mga boss. Lalo na ni Donato Velasquez, ang direktor ng marketing na kilalang mahigpit at hindi basta-basta nagpapakita ng papuri. Isang araw, ipinatawag siya sa opisina nito. "Miss Mendez," bungad ni Donato, nakaupo sa likod ng malaking lamesa habang binabasa ang isa sa mga proposal ni Clarice. "Impressive ang trabaho mo sa campaign ng bagong produkto. I'm glad you're part of the team." "Salamat po, sir," sagot ni Clarice, na bahagyang kabado pero proud sa sarili. "Keep up the good work," dagdag ni Donato. "May pupuntahan ka sa industriyang ito." Habang palabas si Clarice sa opisina, hindi niya maiwasang mapangiti. Bagamat pagod, nararamdaman niyang nagbubunga na ang kanyang pagsusumikap.
Habang umaangat si Clarice, hindi rin nag-atubili si Zaira Gomez na lapitan siya. Kilala si Zaira sa opisina bilang palakaibigan, pero may mga kwento rin ng pagiging madalas magdaldal tungkol sa mga kasamahan. Lumapit siya kay Clarice isang hapon habang break. "Uy Clarice, ikaw na talaga. Lagi ka nang nasa radar ng mga boss," bungad ni Zaira. "Huwag mo naman masyadong bigyan ng kulay," sagot ni Clarice, pilit na umiiwas sa usapan. "Ano ka ba? Totoo naman. At saka, kung ako sa'yo, makipag-close ka pa kay Sir Donato. Malay mo, ikaw na ang next team lead," wika ni Zaira, sabay tawa. Ngumiti lang si Clarice. Hindi niya gustong masangkot sa intriga, kaya't nanatili siyang tahimik at maingat. Minsan, sa isang lunch out kasama ang team, biglang natanong siya ng isang kasamahan. "Clarice, may boyfriend ka ba?" Natigilan siya. Pilit niyang nililihis ang usapan. "Ay wala. Busy pa sa trabaho, alam mo na." "Sus, di nga. Siguro may tinatago ka lang ano?" Birong sabi ng isa pa. "Baka may guard na laging nakatingin sa kanya sa lobby," sabat ni Zaira, sabay tawa. Napilitang ngumiti si Clarice. "Nako, wala talaga. Puro trabaho lang to," sabi niya, sabay baling sa kanyang pagkain. Hindi niya alam kung bakit may kirot siyang nararamdaman sa loob. Bakit nga ba hindi niya kayang amining asawa niya si Eli? Bakit nga ba kailangang itago? Sa kabila ng lahat, tuloy-tuloy ang pag-angat ni Clarice. Nakasama siya sa mga project lead, binigyan ng mas malalaking responsibilidad, at mas lumaki ang tiwala sa kanya ng mga boss. Ngunit habang tumataas ang kanyang posisyon, mas nagiging malayo rin ang kanyang relasyon kay Eli. Parang may pader na unti-unting itinatayo sa pagitan nila. Tuwing may tanong ang mga kasamahan kung bakit hindi siya sinasama ng pamilya sa mga events, lagi na lang niyang sinasabi na hindi sila mahilig sa ganito. Tuwing may nagtatanong kung bakit lagi siyang abala, ang sagot niya ay, kailangan para sa career. Sa bawat sagot na iyon, nararamdaman niyang tila nawawala ang bahagi ng kanyang sarili. Sa pag-abot ng kanyang pangarap, unti-unting nawawala ang pagiging bukas niya sa mga tao, lalo na sa tunay niyang pagkatao. Isang gabi, habang nasa apartment, napansin ni Eli ang katahimikan ni Clarice. "Ma, okay ka lang?" tanong niya habang naghuhugas ng pinggan. "Okay lang naman," maikling sagot ni Clarice, nakatingin sa cellphone. "Bakit parang malayo ang iniisip mo?" tanong ulit ni Eli, tahimik pero puno ng malasakit. Napabuntong hininga si Clarice. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. "Wala lang, pagod lang siguro sa trabaho." "Alam mo, kung may problema ka, pwede mong sabihin," sabi ni Eli, sabay lapit sa mesa. "Wala talaga, Eli. Hayaan mo na," sabi ni Clarice, pilit na ngumiti. Sa mga sandaling iyon, kahit hindi niya sinasabi, ramdam ni Eli ang agwat na unti-unting lumalawak sa pagitan nila. Ngunit sa halip na magtanong pa, tumango na lang siya at nagpatuloy sa ginagawa. Habang tumatagal, lumalakas ang tunog ng corporate ladder sa tenga ni Clarice. Naroon ang mga plano para sa promotion, ang mga bagong proyekto na kailangang pagtuunan ng pansin, at ang mga intriga sa opisina. Ngunit sa likod ng tagumpay na kanyang tinatamasa, naroon ang tahimik na tanong na hindi niya kayang sagutin. Hanggat kailan niya kayang itago ang lahat? At kailan darating ang araw na hindi niya kailangang mamili kung sino siya sa dalawang mundong kanyang ginagalawan? Sa lumilipas na mga buwan, tahimik ngunit malinaw na nararamdaman ni Eli ang pagbabago sa kanilang relasyon. Si Clarice, na dati palaging masaya kapag dumating na siya mula sa trabaho, ngayon ay madalas nang abala sa kanyang laptop o di kaya'y pagod na tahimik lang sa sofa. Minsan, kapag sinusubukan niyang kumustahin ang asawa, ang sagot ay isang maikling, "Okay lang ako," na parang wala nang puwang para sa mahabang usapan. Bagamat nasasaktan, nananatili siyang maunawain. Alam niyang mahalaga kay Clarice ang career nito at hindi niya gustong maging hadlang sa ambisyon nito. Ngunit sa kabila ng kanyang pangunawa, mahirap huwag mapansin ang tila paglayo ng kanilang mundo sa isa't isa. May mga pagkakataong sinusubukan niyang magsimula ng kwento mula sa kanyang araw, ngunit palaging nauuwi sa simpleng,
Okay, ang sagot ni Clarice. Sa mga ganitong sandali, pinipili na lang niyang manahimik at maghintay. Umaasa na balang araw, magbabalik ang dating init ng kanilang samahan. Lingid sa kaalaman ni Clarice, si Eli ay may nakaraan na hindi niya kailanman isinisiwalat ng buo. Bilang dating sundalo, maraming kwento si Eli na maaaring makapagbigay ng bagong liwanag sa kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin. Ngunit pinili niyang hindi ito ibahagi. Iniisip na mas makabubuti ang tahimik na buhay kaysa magdala pa ng alingasngas sa kasalukuyang estado nila. Ang totoo, nagkaroon siya ng ranggo bilang tenyente noong siya'y nasa serbisyo, ngunit iniwan niya ang militar matapos ang isang matinding operasyon na halos ikitil ng buhay niya at ng kanyang mga tauhan. Kung kaya mo pang makapagpatuloy, bakit ka aalis? Tanong ng dating commanding officer sa kanya noon. Gusto kong bumuo ng pamilya, sagot ni Eli. Ayoko nang mabuhay sa takot na baka isang araw hindi na ako makauwi. At sa pagdating nila ni Clarice sa Maynila, natutunan niyang maging masaya sa simpleng buhay bilang security guard. Hindi man niya sinasabi, alam niyang may mga boss sa kumpanya, particular na si Donato Velasquez, ang CEO, na tila alam ang bahagi ng kanyang nakaraan. Sa bawat pagdaan ni Donato sa lobby, lagi niyang binabati si Ellie ng maigsing, "Good morning, Lieutenant." Bagamat hindi binabanggit sa iba, naramdaman ni Eli ang respeto ng CEO sa kanya, ngunit hindi niya ito ginamit upang magkaroon ng espesyal na pabor o atensyon. Nanatili siyang tahimik, tapat sa kanyang trabaho, at suportado ang asawa sa abot ng kanyang makakaya. Isang gabi, habang pauwi mula sa trabaho, nasulyapan ni Eli si Clarice sa cafeteria ng gusali. Nakaupo ito kasama ang mga kasamahan sa marketing department, mukhang masaya sa kanilang kwentuhan. Nakangiti siya sa una, natutuwa na nakikitang masaya ang asawa, pero biglang napatigil nang marinig ang isang pamilyar na boses. Si Clarice, siguradong may tinatago yan, sabat ni Zaira, pabirong tono ngunit halatang nagtutukso. Uy, hindi ah! Ano ba kayo? Wala akong itinatago! Tugon ni Clarice, halatang nagtatago ng kaunting kaba sa boses. Eh, yung guard na laging nakangiti sa'yo? Biro ng isa pang kasamahan. Baka naman siya na yung boyfriend mo, no? Ha? Wala nga. Hindi ko nga kilala yun. Ano ba kayo? Sagot ni Clarice, sabay tawa. Nanigas si Eli. Para bang nawala ang hangin sa paligid niya. Sa isang iglap, parang nabura ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang mga gabi sa probinsya, ang kanilang simpleng kasal, ang bawat sandaling pinanghawakan niya bilang asawa. Alam niyang masakit, ngunit pilit niyang nilunok ang kirot sa dibdib. Tumalikod siya at nagpatuloy sa paglalakad pa uwi, tahimik na iniisip kung paano nila napunta sa ganitong sitwasyon. Pagdating sa bahay, mas tahimik pa kaysa dati si Eli. Nagbihis siya ng pambahay at nagluto ng hapunan na parang walang nangyari. Anong ulam natin? Tanong ni Clarice habang inaalis ang kanyang heels. Adobo, maiksing sagot ni Eli. Wow, ang bango ah, sabi ni Clarice, lumapit sa kusina. Ngunit sa loob ni Eli, tila nawalan ng lasa ang lahat. Pilit niyang ngumiti habang hinihintay ang hapunan, pinapakitang walang pagbabago. Hindi niya kinumpronta si Clarice. Hindi siya nagtanong kung bakit kailangan nitong magkunwari. Sa halip, nagdesisyon siyang patuloy na suportahan ang asawa kahit na alam niyang may bahagi ng kanilang relasyon na unti-unti nang nagbabago. Sa bawat araw, tinatanggap ni Eli ang papel niya bilang tagapagtanggol ng kanilang tahanan, kahit na hindi siya ang bida sa mundo ni Clarice. Sa likod ng bawat tahimik na suporta, nagtatago ang pag-asa na balang araw. Babalik din ang dating lapit nila sa isa't isa. Ngunit sa ngayon, pinipili niyang maghintay, manahimik, at manatiling nandyan para kay Clarice. Kahit na hindi na siya sigurado kung kailan muli magbubukas ang pinto patungo sa kanilang dating relasyon. Isang araw, tahimik na pinaakyat ni Donato si Ellie sa isang opisina sa itaas ng building. Hindi ito isang pangkaraniwang utos mula sa CEO. Si Donato, na bihirang magsalita ng direkta tungkol sa kanyang motibo, ay tila may mas personal na dahilan sa pagpapatawag kay Ellie.
Habang naglalakad patungo sa opisina, nararamdaman ni Eli ang bigat ng bawat hakbang, ngunit pinanatili niya ang kanyang tahimik at mahinahon na anyo. Pagpasok sa silid, nakaupo na si Donato sa likod ng kanyang malawak na lamesa, habang sa isang gilid ay naroon ang isang lalaking pamilyar kay Eli, si General Rafael Delgado. Isa sa mga pinakamataas na opisyal na kanyang nakasama noon sa militar, ang taong nagbigay sa kanya ng maraming mahihirap na misyon noong siya'y aktibo pa. Tumayo si Eli, nagbigay ng maiksing saludo, at tumahimik sa harap ng dalawang mas nakakataas sa kanya. Lieutenant, bungad ni General Delgado, bahagyang ngumiti habang nakatayo mula sa kanyang upuan. I see you're doing well here in civilian life. Sir, sagot ni Eli, nakayuko ng bahagya bilang paggalang. What brings you here? Sa pagkakataong iyon, nagsalita si Donato. Eli, I asked General Delgado to meet with you today because he had something important to discuss. Something that might interest you. Napatingin si Eli kay Delgado, tahimik na naghihintay ng paliwanag. Napansin niyang ang general ay hindi nagmamadali sa pagsasalita. Parang pinag-iisipan pa ang bawat salitang bibitawan. Matapos ang ilang saglit, nagsimula na itong magsalita. Eli, we've kept an eye on you, sabi ni Delgado. I know you've left the service for personal reasons, but the truth is, we still need men like you in military intelligence. Your track record is impeccable, your instincts are sharp, and frankly, we can't just let talent like yours slip away. We want you back. Napatigil si Eli. Alam niyang ito ay malaking bagay. Ang pagkakataong bumalik sa isang prestihiyosong posisyon, ang muling pagbalik sa mundong dati niyang ginagalawan. Ngunit sa kabila ng pang-akit ng alok, malinaw sa kanya ang kanyang sagot. Sir, simula niya, mahigpit ang tono ngunit magalang. I appreciate the offer, and I'm honored that you still see me as someone valuable. But I've made my choice. I have a family now, a different life. I'm not the same man who could drop everything and return to the field. Napatingin si Donato kay Delgado. Nagpalitan sila ng tingin na parang sinasabing, I told you so. Tumango si Delgado bilang tanda ng pag-unawa, ngunit halata ang bahagyang pagkadismaya. Very well, sagot ng general. I can respect your decision, but if you ever reconsider, the door is always open. Pagkatapos ng usapan, bumalik si Eli sa kanyang trabaho bilang security guard sa kumpanya. Ngunit lingid sa kaalaman ni Clarice at ng karamihan, si Eli ay inatasan na ngayon na maging tagapagbantay ng mga sensitibong dokumento ng kumpanya. Mga confidential contracts, financial reports, at strategic plans na kadalasan ay hindi nalalaman ng mga ordinaryong empleyado. Bagamat tahimik at tila simpleng posisyon lamang, alam ni Eli na may bigat ang kanyang bagong tungkulin. Isa itong palihim na paraan ng kumpanya upang masigurado na nasa tamang kamay ang mahalagang impormasyon. Sa bawat gala event o corporate gathering, hindi maiiwasang makilala si Eli ng iba't ibang VIP. Karamihan sa kanila, pawang dating kakilala niya sa serbisyo o mga taong nakakarinig ng mga kwento tungkol sa kanyang nakaraan. Ngunit sa bawat pagkakataong iyon, pinipili ni Eli na manahimik. Hindi niya binabanggit ang kanyang dating ranggo o ang kanyang papel sa militar. At higit sa lahat, hindi niya ikinukwento kay Clarice ang mga koneksyong ito. Ayaw niyang magmukhang may tinatago o may gustong patunayan, lalo na kung maapektuhan nito ang imahe ni Clarice sa opisina. Isang gabi, pagkatapos ng isang malaking event, kung saan muling nakilala ni Eli ang ilang dating kasamahan sa serbisyo, naabutan niya si Clarice na gising pa at nagtatype sa kanyang laptop. Hey! Bati ni Eli, dahan-dahang inilapag ang dalang bag. Hi! Sagot ni Clarice, hindi tumitingin. Late ka ah? Anong meron? Usual stuff, sagot ni Eli, pilit na pinanatiling casual ang tono. Extra security checks. Alam mo na, maraming VIP. Hindi na nagtatanong pa si Clarice. Akala niya ay simple lang ang trabaho ni Eli. Isang seguridad na nag-iinspeksyon ng mga gusali at nagbabantay ng mga pintuan. Hindi niya alam na ang kanyang asawa ay bahagi na ng mas mataas na antas ng operasyong pangkaligtasan ng kumpanya.
Habang nakatingin si Eli sa asawa niyang abala, napaisip siya kung dapat bang ibahagi ang totoo. Ngunit sa huli, pinili niyang hindi magsalita. Para sa kanya, mas mahalaga ang maipakita kay Clarice na siya'y nariyan para sumuporta, hindi para magsilbing sagabal o maging sanhi ng alitan. Alam niyang hindi magtatagal ang mga lihim na ito, ngunit handa siyang maghintay ng tamang oras. Kung kailan handa na rin si Clarice na mas makita siya bilang kapantay at hindi lamang bilang simpleng security guard sa mata ng mundo. Ang kaguluhan sa opisina ay nagsimula noong inilabas ang listahan ng mga posibleng kandidato para sa susunod na team lead promotion. Si Clarice, dahil sa kanyang masipag na trabaho at madalas na pag-overtime, ay isa sa mga nangungunang pangalan. Pero hindi siya nag-iisa. Kasama sa listahan si Zaira Gomez, ang palangiti ngunit mapanlinlang na kasamahan. Bagamat hindi halatang pinapahalagahan ni Zaira ang posisyon, sa likod ng mga ngiti ay naroon ang pagnanais na maiangat ang sarili, anuman ang maging paraan. "Uy, Clarice," sabi ni Zaira isang hapon. Hawak ang kape habang lumapit sa mesa ni Clarice. "Congrats ha! Ikaw na ang napapansin ng mga boss. Mukhang sure na to." Ngumiti si Clarice, pero hindi siya sigurado kung sincero ba si Zaira o nagbibiro lang. "Thanks," simpleng sagot niya. "Nako, ako pa naman, happy na lang ako kung sinong mapili. Pero tingin ko, ikaw na talaga." Dagdag ni Zaira bago tumalikod at umalis. Hindi ito alam ni Clarice, pero noon pa lang ay gumagawa na si Zaira ng plano. Gamit ang maliliit na parinig at lihim na usapan sa mga kasamahan, sinimulan niyang magpakalat ng chismis. "Di ba si Clarice lagi siyang tinutulungan ng guard na iyon? Baka may special connection sila." Bulong ni Zaira sa isang kasamahan habang nasa pantry. "Ha? Talaga?" Sagot ng kausap niya, halatang nagulat. "Ewan ko, pero lagi ko kasi silang nakikitang magkasama, tapos parang close sila masyado." Patuloy ni Zaira, kunwaring walang mali siya. Hindi nagtagal, umabot ang chismis na ito sa iba pang tao sa opisina. Kahit hindi pa totoo, ang paulit-ulit na bulungan at kwento ay tila nagiging totoo sa tenga ng mga nakakarinig. Unti-unting napansin ni Clarice ang mga tingin ng ilang kasamahan kapag dumadaan siya. Naroon ang kaunting pag-aalangan, parang may tinatago sila na ayaw ipaalam sa kanya. Sa una, hindi niya ito pinansin, ngunit nang dumami ang mga pagkakataong nararamdaman niya ang malamig na pagtrato, alam niyang may mali. Isang araw tinanong niya si Eli nang dumaan ito sa lobby. "Eli, napansin mo bang parang iba na ang tingin ng mga tao dito?" Mahina niyang tanong, siniguradong walang ibang makakarinig. Tumango si Eli, pero hindi nagsalita agad. Alam niya ang dahilan, ngunit hindi niya gustong dagdagan pa ang alalahanin ni Clarice. "Baka masyado ka lang napapansin dahil nasa listahan ka ng promotion," sagot ni Eli, sinusubukang palamigin ang sitwasyon. "Huwag mo na akong kausapin dito. Baka mas lumala pa," sabi ni Clarice, may bahagyang tensyon sa boses. Natigilan si Eli. Hindi niya inaasahan ang ganoong tugon, ngunit tumango siya at umalis ng walang imik. Naging mas tahimik si Eli mula noon. Sa mga oras na magkasabay silang uuwi, hindi na siya nagtatanong pa tungkol sa trabaho ni Clarice. Sa tuwing magkikita sila sa opisina, tanging magalang na tango na lang ang kanyang ibinibigay. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, pinili niyang intindihin ang sitwasyon. Alam niyang ang chismis at ang tensyon sa opisina ay nagdulot ng malaking stress kay Clarice, kaya't hindi na siya nagtanong pa. Bagamat nasasaktan, nanatili siyang maunawain. Sa kabila ng lahat, nanatiling alerto si Donato Velasquez. Hindi niya pinansin ang mga chismis, ngunit nagsimula siyang mag-usisa. Ginamit niya ang kanyang network upang maghanap ng ebidensya laban kay Zaira. Natuklasan niyang si Zaira mismo ang nagpakalat ng maling impormasyon para siraan si Clarice. Ngunit sa halip na agad itong ipagsigawan, pinili ni Donato na maghintay ng tamang pagkakataon upang ibaliktad ang sitwasyon. Isang araw, lumapit si Donato kay Clarice habang nasa hallway ito. "Clarice, may oras ka ba mamaya? May gusto lang akong i-discuss tungkol sa iyong mga current projects," sabi ng CEO, kunwaring walang alam sa nagaganap na chismis.
Sure po, sir, sagot ni Clarice, pilit na ngumiti. Habang papalapit ang kumpanya sa kanilang annual party, naging mas mahigpit si Clarice sa kanyang pakikitungo kay Eli. Huwag mo akong kakausapin sa party, please, sabi ni Clarice isang gabi habang nasa bahay sila. Napatingin si Eli sa asawa. Alam niyang marami nang nararamdamang pressure si Clarice, pero hindi niya inasahan na ganito kalala. Sige, sagot niya, kung yan ang gusto mo. Bagamat nasasaktan, sinunod ni Eli ang hiling ni Clarice. Sa araw ng party, ginawa niya ang kanyang trabaho ng walang imik, iniiwasang makipag-usap o makipagtinginan kay Clarice. Para bang hindi niya ito kilala. Ngunit habang tahimik na nakamasid si Eli, napansin niyang si Donato ay may ibang kinikilos. Ang CEO, na kadalasang formal at tahimik, ay tila abala sa pagpapakilala ng ilang bisita sa bawat isa. Alam niyang may hindi pangkaraniwang nangyayari, ngunit nanatili siya sa kanyang pwesto, pinipiling hindi makialam. Sa kabila ng distansya sa kanilang relasyon, naroon pa rin ang tahimik na suporta ni Eli. Handa siyang maghintay ng tamang pagkakataon, ngunit sa mga sandaling iyon, alam niyang hindi pa iyon ang oras. Ang engrandeng company party ay ginanap sa isang marangyang hotel ballroom sa gitna ng lungsod. Ang paligid ay napuno ng magagarang ilaw, masasarap na pagkain, at musika mula sa isang string quartet na nakaupo sa isang sulok ng silid. Nagsidatingan ang mga empleyado sa kanilang formal na kasuotan. Ang mga lalaki ay naka-coat and tie, habang ang mga babae ay nakasuot ng eleganteng mga gown. Kasama rin sa pagdiriwang ang ilang VIP mula sa industriya, mga mamamahayag, at ilang prominenteng investors na nagbigay ng dagdag na glamour sa gabi. Sa gitna ng lahat ng ito, si Clarice ay halos hindi mapakali. Suot niya ang isang pilak na gown na kumikinang tuwing siya'y lilipat ng posisyon sa harap ng entablado. Si Donato mismo ang nag-request sa kanya na magbigay ng presentasyon para sa isang bagong proyekto ng kumpanya, kaya't alam niyang lahat ng mata ay nasa kanya. Hindi lamang ito isang pagkakataon para mapansin ng mga investors, kundi isa ring malaking hakbang para sa kanyang career. Habang abala si Clarice sa pagre-review ng kanyang mga slides sa backstage, tahimik namang nakaposte si Eli sa isang sulok ng ballroom. Naka-uniformeng security guard, nakaayos ang bawat butones ng kanyang blusa at pantalon, tila isang lilim sa kislap ng kasiyahan. Sa bawat pagdaan ng mga bisita, nagbibigay siya ng magalang na ngiti at simple ngunit matibay na presensya. Uy, tingnan mo yung guard, bulong ng isang bisitang babae sa kasama. Ang seryoso naman ng muka, parang laging may binabantayan. Baka naman kinakabahan lang, sagot ng isa pa, sabay tawa. Nadinig iyon ni Eli, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang ganitong mga puna ay matagal na niyang nararanasan, isang uri ng ingay na natutunan na niyang balewalain. Sa kabilang banda, si Clarice ay abala sa pagpapakilala sa mga importanteng tao. Ngiti rito, bati roon. Miss Mendez, ang ganda ng gown mo, sabi ng isa sa mga senior managers. Salamat po, sir, sagot ni Clarice, sabay yuko ng bahagya. Mukhang ready ka na sa presentation. Good luck. Salamat po. Susubukan ko pong huwag kayong ma-disappoint, sagot niya, pilit na pinapalakas ang loob. Ngunit sa kabila ng kanyang mga ngiti, may bahagi ng gabi na hindi niya maalis sa isipan, si Eli. Sa bawat pagsulyap niya sa paligid, nakikita niyang naroon lang si Eli sa isang sulok, tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Parang may bigat sa kanyang dibdib tuwing makikita niya itong mag-isa, ngunit pilit niyang iwinawaksi ang pakiramdam na iyon. Ayaw niyang masira ang kanyang focus. Ito ang gabi na magpapakita sa lahat ng kanyang kakayahan. Miss Mendez, ilang minuto na lang, paalala ng event coordinator. Got it, sagot niya, sabay hawak sa kanyang clicker at tumayo ng matuwid. Lumapit si Clarice sa gitna ng entablado habang ang ilaw ay tumutok sa kanya. Habang sinisimulan niya ang kanyang presentasyon, nakatingin si Eli mula sa malayo. Hindi siya pinapansin ng karamihan, ngunit sa kanyang paningin, ang bawat salita ni Clarice ay puno ng determinasyon. Bagamat masakit sa kanya na tila hindi siya kilala ng asawa sa harap ng iba,
proud pa rin siya sa nakikita niya. "Good evening everyone," bungad ni Clarice, matatag ang boses. "Tonight, I will be presenting our latest campaign, which will redefine our approach to engaging with our customers." Palakpakan ang mga tao, at habang patuloy si Clarice sa kanyang presentasyon, naramdaman ni Eli ang halo-halong damdamin, tuwa para sa tagumpay ni Clarice, at lungkot para sa tila lumalawak na agwat sa pagitan nila. Habang abala ang lahat sa pakikinig kay Clarice, pumasok ang convoy ng high-profile guests. Nag-angat ng mga mata ang karamihan, kasama sa bagong dating si General Rafael Delgado, isang kilalang pangalan hindi lamang sa militar, kundi pati na rin sa corporate world. "Ah, narito na sila," bulong ng isang VIP na nakatayo malapit kay Donato. "Si Gen Delgado mismo," sagot ng isa, halatang impressed. Agad namang lumapit si Donato upang i-welcome ang bagong dating. Sa bawat galaw ni Donato, hindi maikakailang espesyal ang pagdating ng mga bisitang iyon. Ngunit habang nagsisimula ng magkaalaman ang lahat tungkol sa kanilang presensya, nanatiling kalmado si Eli. Hindi siya nagpakita ng kahit anong emosyon. Tumayo lamang siya sa kanyang pwesto, sinusunod ang tungkuling ibinigay sa kanya, at tahimik na nagmasid sa lahat ng nagaganap. Patuloy si Clarice sa kanyang presentasyon, ngunit nararamdaman niyang mas dumami ang tao sa silid. Kahit hindi siya tumitingin sa audience, alam niyang dumating na ang mga VIP na sinasabing dadalo sa gabi. Ngunit sa mga sandaling iyon, hinayaan na lang niyang mag-focus sa kanyang trabaho. Inilalagay niya ang lahat ng lakas sa bawat salita at bawat paliwanag. Pinipilit kalimutan ang lahat ng alalahanin, kahit na isang guard na nakasuot ng uniforme ang nakamasid mula sa isang sulok. Habang patuloy si Clarice sa kanyang presentasyon, pumasok na ang grupo ni General Rafael Delgado. Halatang nadagdagan ng tensyon sa silid nang dumating ang mga kilalang bisita. Hindi lamang sila mga VIP mula sa negosyo, kundi mga opisyal ng militar, ilang politikong respetado, at mga kilalang personalidad sa larangan ng pamahalaan. Pumalakpak ang ilan sa audience bilang pagbati sa kanila, habang si General Delgado ay tumingin sa paligid, tahimik na sinusuri ang bawat tao sa silid. Ngunit nang masalubong ng kanyang tingin si Eli, tila tumigil ang oras. Tumigil si General Delgado sa gitna ng paglalakad, dahan-dahang nag-angat ng kamay, at walang ano-ano'y lumuhod sa harap ng guard. Tahimik ang buong crowd. Ang dating ingay ng kasiyahan ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Napatingin ang lahat kay Eli. Ang dating tahimik na tagapagbantay sa sulok ay ngayoy sentro ng atensyon. Nagulat si Clarice. Hindi niya alam kung paano magre-reak. Ang kanyang asawa, na buong gabi niyang iniiwasan, ay ngayoy tila isang misteryosong tao sa harap ng lahat. Lumapit siya kay Donato, hindi mapigilan ang tanong. "Sir Donato," bulong niya, halatang pigil ang kaba. "Ano pong nangyayari? Sino ba talaga si Eli?" Ngumiti si Donato, tumingin kay General Delgado na tila naghihintay ng paliwanag mula rito. Ang general naman ay tumayo mula sa pagkakaluhod. Hinayaan ang ibang VIP na sundan ang kanyang ginawa bilang tanda ng respeto. Maya-maya, nagsalita si General Delgado, malalim ang tinig at punong-puno ng awtoridad. "Ladies and gentlemen," panimula niya, "I believe many of you know me as a general. But today, I am here not as a military officer, but as a grateful survivor. The man you see before you, Lieutenant Colonel Elijah Mendez, saved an entire brigade from a mission that almost cost all of our lives." Napatingin ang lahat kay Eli, habang siya'y nanatiling nakatayo, hindi umimik, ngunit halata sa kanyang mga mata ang pagkaantig. Ang pangalan na iyon, Lieutenant Colonel Elijah Mendez, ay hindi kailanman narinig ng karamihan sa silid. Ngunit ang bigat ng mga salitang binitiwan ni General Delgado ay nagbigay ng mas malalim na kahulugan. During a critical operation several years ago, patuloy ni Delgado, then Lieutenant Colonel Mendez risked his life, led his men into the line of fire, and ensured that not one soldier under his command was left behind. I owe my life, and the lives of countless others, to this man. Sa wakas, nagising ang mga tao sa kanilang pagkabigla. Nagpalakpakan ang buong ballroom, masigabo at masigla. Walang ni isang bumalik sa kanilang inuupuan,
lahat ay nakatayo habang binibigyan ng parangal si Eli. Si Donato, na kanina'y tahimik lang sa gilid, lumapit kay Eli at magiliw na inakbayan ito. "Eli," sabi niya, "I always knew there was something extraordinary about you. Tonight, you have shown everyone what I've known all along. You are not just a protector. You're a hero." Si Clarice, na naroroon sa gilid ng entablado, ay tila hindi pa rin makapaniwala. Pakiramdam niya ay bumagal ang bawat segundo habang nilalasap ang bawat salita. Si Eli, ang simpleng guard na iniiwasan niya tuwing may mga kasamahan, ay hindi pala basta-basta. May bahagi ng puso niya ang biglang napuno ng lungkot. Ang mga sandaling itinago niya ang kanilang relasyon, ang mga pagkakataong ipinagkaila niya ang kanilang kasal, ang bawat saglit na nagkunwari siyang hindi siya kilala. Lahat ng iyon ay bumalik sa kanya na parang masakit na sibat na tumama sa kanyang dibdib. Tahimik niyang sinilip ang mga reaksyon sa paligid. Si Zaira, na palaging puno ng kumpiyansa, ay ngayon ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Nanatili itong tahimik, nakatunganga sa harap ng eksenang hindi niya inasahan. Kung may plano mang paninira si Zaira, malinaw na sa sandaling ito na baligtad ang lahat. Sa halip na maging tampulan ng chismis si Clarice at Eli, ang asawa niya ay naging sentro ng respeto at paghanga ng buong ballroom. Sa huling bahagi ng gabi, habang unti-unting natutunaw ang sigaw ng palakpakan at bumabalik na ang mga tao sa kanilang mga upuan, napatingin si Clarice kay Eli. Naroon pa rin ang kaba at hiya sa kanyang dibdib, ngunit may bahagi rin ng kanya na nagising. Ang pagkilala sa tunay na halaga ng taong matagal na niyang iniiwasan. Si Eli, ang lalaking hindi siya iniwan kahit kailan, ay hindi lamang isang ordinaryong tao. Siya ang kanyang asawa, at higit sa lahat, isa siyang bayani. Sa kalagitnaan ng masigabong pag-uusap at masiglang palakpakan ng mga bisita sa ballroom, tahimik na tumayo si Clarice sa isang sulok. Ramdam niya ang bigat ng mga damdaming hindi niya maipaliwanag. Sa lahat ng tao sa silid na iyon, siya lamang ang nakakaalam ng mas personal na bahagi ni Eli. Ngunit ngayong natuklasan niyang iba pala ang mundo ni Eli noon, naghalo-halo ang kanyang damdamin, pagkahiya, pagsisisi, at ang kaunting kirot ng konsensya. Hindi niya namalayang lumapit na siya kay Eli, na tahimik lamang nakatayo malapit sa isang pader. Nang makita siya ng kanyang asawa, bahagya itong ngumiti, ngunit bakas sa mga mata nito ang sakit at lungkot. Walang galit, ngunit halata ang pinagdaanang kirot. "Eli," bungad ni Clarice, mahina ang boses. "Gusto kong humingi ng tawad." Tumango si Eli, ngunit hindi agad nagsalita. Naghintay siya ng ilang saglit bago sumagot. "Bakit, Clarice?" Napabuntong hininga si Clarice, pilit na nilulon ang bumabara sa kanyang lalamunan. "Nagkamali ako. Sa lahat. Sa pagtrato sa'yo, sa kung paano kita itinanggi. Dapat hindi ko iyon ginawa. Alam kong masakit iyon para sa'yo at..." "Clarice," putol ni Eli, mahinahon ang tono. "Hindi mo kailangang ipaliwanag pa. Naiintindihan ko." Ngunit kahit sinabi iyon ni Eli, bakas pa rin sa kanyang mukha ang bahid ng sakit. Nandoon ang pilit ng ngiti, ngunit ang kirot ng mga alaala ay hindi ganon kadaling mabura. Biglang lumapit si Donato sa kanila. "Eli," tawag niya, ngiti ang namutawi sa kanyang mukha. "Can I have a moment?" Tumango si Eli. "Excuse me, Miss Mendez," sabi ni Donato kay Clarice bago binalingan si Eli. "I'd like to invite you on stage. Tonight isn't just about celebrating the company's achievements. It's also about recognizing true heroes." Nagulat si Eli. "Sir, hindi na po siguro kailangan." Ngunit nagpilit si Donato. "I insist, Eli. It's important that people know who you really are. Please." Hindi na nakatanggi si Eli. Tahimik siyang sumunod kay Donato papunta sa entablado, habang ang mga mata ng lahat ay nakasunod sa kanya. Sa likod, nanatili si Clarice, pinapanood ang asawa habang inaakyat ang hagdan ng stage. Puno ng emosyon ang kanyang dibdib. Sa bawat hakbang ni Eli, parang humihigpit ang bigat sa kanyang puso.
Naalala niya ang bawat sandaling inilayo niya ang sarili kay Eli, ang bawat oras na itinanggi niya ito sa harap ng mga kasamahan. At ngayong nasa harap na niya ang katotohanan, napagtanto niyang ang lahat ng iyon ay dulot ng kanyang labis na paghahangad na maabot ang ambisyon. Tumigil si Eli sa gitna ng entablado. Tahimik ang lahat, tila hinihintay ang kanyang unang salita. Kinuha niya ang mikropono mula kay Donato, ngunit ilang sandali siyang tumigil, parang inaalala ang lahat ng pinagdaanan. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap ninyo, simula ni Eli, mahinahon at punong-puno ng pagkumbaba. Hindi ko inaasahang mapapansin ang ginawa kong tungkulin noon, sa serbisyo o sa buhay ko ngayon. Para sa akin, lahat ng ginawa ko ay natural lamang na bahagi ng pagiging isang tao. Tumigil siya ng sandali, luminga sa mga taong nakikinig. Maging si Clarice ay hindi maiwasang punasan ang luhang namumuo sa kanyang mata. Ang kababaang loob, patuloy ni Eli, ay hindi ibig sabihin ng kawalan ng lakas o kumpiyansa. Sa halip, ito'y isang paalala na ang bawat tagumpay, bawat karangalan ay hindi sa atin lamang. May mga tao, pangyayari, at pagkakataon na nagdadala sa atin sa kinalalagyan natin ngayon. At sa akin, iyon ang aking pamilya, ang mga sundalo kong kasamahan, at ang mga pagkakataon na binigay ng Diyos. Napalakpak muli ang mga tao, ngunit sa pagkakataong ito, mas masigabong pagtanggap ang natamo ni Eli. Tumayo ang ilan, pinakita ang kanilang respeto. Samantalang si Clarice, na natiling nakatayo sa gilid, pinipigilang humikbi. Naalala niya ang mga pagkakataong inalok siya ni Eli ng tulong, ang kabaitan nito sa kanilang pamilya, at kung paano nito sinakripisyo ang lahat para lang makasigurado na nasa maayos silang kalagayan. Hindi ako perpekto, pagtatapos ni Eli, pero sinisikap kong gawin ang tama. At ngayong gabi, naaalala ko na lahat ng ito, ang inyong paggalang, ang inyong palakpak, ay paalala na may halaga ang mga simpleng gawain. Huwag nating kalimutan ang ating ugat, at higit sa lahat, huwag nating kalimutan ang kababaang loob. Matapos ang kanyang maikling talumpati, muling nagbigay ng parangal si Donato kay Eli. Naglakad itong pabalik sa kanyang pwesto, walang bahid ng yabang, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pasasalamat. Sa likod, sumalubong si Clarice sa kanya. Hindi na siya naghintay ng mga salita mula sa asawa. Sa halip, siya na mismo ang yumakap sa kanya. Eli, bulong ni Clarice. Patawarin mo ako. Alam ko kung gaano kalaki ang pagkakamali ko. Hinaplos ni Eli ang buhok niya. Tapos na yon, Clarice. Ang mahalaga, nandito ka. Sa mga sandaling iyon, alam nilang ang kanilang relasyon ay may bagong simula. Hindi na base sa kung sino ang mas magaling o mas mataas, kundi kung paano nila muling pagtitibayin ang kanilang tiwala at pagmamahal. At sa likod ng lahat ng pagod at kirot, may pangako silang bumangon ng magkasama. Ilang araw matapos ang engrandeng company party, humarap si Clarice sa kanyang supervisor upang humingi ng personal leave. Hindi niya ipinaliwanag ang mga detalye, ngunit sinabi niyang kailangan niyang magpahinga at mag-focus sa kanyang personal na buhay. Sa halip na magtanong pa, agad namang pumayag ang kanyang manager, nagpapakita ng suporta sa halatang seryosong desisyon ni Clarice. Kasunod nito, nag-usap silang mag-asawa upang magplano ng maikling bakasyon sa probinsya. Ellie, bungad ni Clarice habang nagkakape silang magkasama sa maliit nilang apartment. Gusto kong bumalik tayo sa lugar kung saan tayo nagpakasal, sa probinsya. Alam ko marami tayong kailangang ayusin. Sigurado ka ba? Tanong ni Eli, tahimik ngunit halatang may pag-asa sa kanyang boses. Oo, sagot ni Clarice. Gusto kong balikan kung saan tayo nag-umpisa. Kailangan ko rin itong gawin para sa sarili ko, para sa atin. Nagbiyahe silang mag-asawa pabalik sa probinsya, sa lugar kung saan nag-umpisa ang kanilang simpleng buhay bilang mag-asawa. Ang malapreskong hangin, berdeng tanawin, at tahimik na paligid ay tila nagdala ng bagong liwanag sa kanilang relasyon. Naglagi sila sa bahay ng isang kamag-anak ni Eli, isang lumang bahay na simple ngunit komportable. Doon, malayo sa gulo ng lungsod at intriga ng opisina,
natutunan nilang muling makinig sa isa't isa. Isang umaga, habang naglalakad sila sa taniman ng palay, naalala ni Clarice ang mga panahong nag-uusap lang sila tungkol sa mga simpleng pangarap. Magkaroon ng sariling pamilya, magtanim ng gulay sa likod ng bahay, at magpatayo ng maliit na tindahan. Alam mo, Ailey, sabi ni Clarice habang pinagmamasdan ang mga kalabaw na nag-aararo sa malayo. Sobrang nabulag ako ng mga bagay sa Maynila. Ambisyon, posisyon, reputasyon. Parang nakalimutan ko na ang dahilan kung bakit tayo nagkakilala at kung bakit kita minahal. Tumigil si Eli sa paglalakad at tumingin sa kanya. Hindi ko kailanman naisip na nakalimutan mo iyon, Clarice. Alam ko kung gaano kahalaga sa'yo ang trabaho mo. Pero, oo, masasabi kong minsan ay hiniling ko ring bumalik tayo sa ganito. Tahimik, simple. Napangiti si Clarice. Gusto kong magsimula ulit. Pero sa pagkakataong ito, magkasama tayo. Ayoko nang itago ka sa iba o ilayo ang sarili ko sa'yo. Ayoko nang may hiwalay na mundo. Sa mga sumunod na araw, naging mas natural ang kanilang pagsasama. Nagtanim sila ng gulay sa maliit na bakuran, nagluto ng simpleng ulam na pareho nilang paborito, at muling natutong mag-usap nang walang tensyon o pretensyon. Sa isang hapunan habang naluluto ang sinigang, nagtanong si Clarice, Ellie, ano ang pinaka-namimiss mo sa dati nating buhay? Napaisip si Eli saglit bago sumagot. Yung mga gabing nagkukwentuhan lang tayo, yung wala tayong pakialam kung anong sasabihin ng iba. Ngumiti si Clarice at tinignan ang kumukulong sinigang. Parang bumabalik na tayo roon, ano? Parang ganun na nga, sagot ni Eli, sabay abot ng mangkok para tikman ang sabaw. Unti-unti nilang natuklasan ang init at lambing na nawala sa kanilang relasyon noong sila'y naging abala sa magkakaibang mundo. Hindi na mahalaga kung sino ang mas mataas ang posisyon, kung sino ang mas maraming accomplishment. Ang mahalaga sa kanila ngayon ay kung paano nila muling mapatatag ang pundasyon ng kanilang pagmamahalan. Isang pundasyong hindi nakabatay sa pride o pagkukunwari, kundi sa tunay na paggalang at pag-unawa sa isa't isa. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa ilalim ng buwan sa kanilang bakuran, tumingin si Clarice kay Eli at nagsabi, Alam ko marami akong pagkukulang. Pero natutunan ko, Ellie, na mas mahalaga ang pagmamahal kaysa pride. Kaya gusto kong sabihin sa'yo, salamat. Salamat sa pagstay. Salamat sa pagiging ikaw. Clarice, sagot ni Eli, nakatingin sa kanya ng diretso. Simula pa lang, alam kong ikaw ang tahanan ko. Kahit anong mangyari, hindi ako aalis. Sa mga araw na iyon, sa gitna ng simple at tahimik na buhay sa probinsya, natagpuan nilang muli ang sigla at saya sa kanilang pagsasama. Nagsimula silang muling mangarap, hindi na para sa sarili lamang, kundi para sa kanilang dalawa. Napag-usapan nila ang kanilang mga plano, mga susunod na hakbang, at kung paano nila pananatiling matatag ang kanilang relasyon kapag bumalik na sila sa Maynila. Sa kanilang mga puso, isang bagay ang malinaw. Sila'y magkasama sa anumang hamon, hindi bilang dalawang magkaibang tao, kundi bilang magkapantay, nagkakaisa, at handang muling magsimula. Matapos ang kanilang maikling bakasyon sa probinsya, bumalik sina Eli at Clarice sa Maynila na may bagong pananaw sa kanilang relasyon at buhay. Ang kanilang mga plano ay hindi na lamang nakasentro sa kani-kaniyang tagumpay, kundi sa pagsasama nilang dalawa. Alam nilang may mga pagbabago pang kailangang harapin, pero sa pagkakataong ito, magkasama na nilang haharapin ang anumang hamon. Isang linggo pagkatapos ng pagbabalik nila, kinausap ni Donato si Eli sa opisina. Eli, bungad ng CEO, I know you've always been content with your current role, but after what happened at the party, I realized we need someone like you leading our security and operations team. Sir, sagot ni Eli, bahagyang nagulat. That's a huge responsibility. I'm not sure if... Eli, putol ni Donato. You've already proven your leadership under pressure. This is more than just a job. It's a way for the company to ensure we have the best possible person overseeing not just our safety, but the integrity of our operations. We trust you,
and I think you know it's time to step up. Napaisip si Eli. Hindi niya kailanman hinangad ang mas mataas na posisyon sa kumpanya, ngunit alam niyang pagkakataon na rin ito upang mas makatulong, hindi lamang kay Clarice, kundi sa buong organisasyon. Thank you for the trust, sir, sagot ni Eli. I'll do my best. Sa pagbabalik trabaho naman ni Clarice, naging malinaw sa kanya na ang ambisyon ay hindi na dapat dahilan para muling mawalay sa mga mahal niya sa buhay. Sa halip, ginamit niya ang kanyang mga nakaraang karanasan upang maging gabay ng bagong henerasyon ng marketers sa kumpanya. Miss Mendez, tanong ng isang fresh graduate na bagong salta sa department. Paano niyo po ba nalampasan ang pressure noong bago pa kayo dito? Ngumiti si Clarice. Huwag kang matakot sa pressure, sagot niya. Gawin mo lang ang lahat ng makakaya mo. Pero higit sa lahat, tandaan mong hindi lang trabaho ang mahalaga. Mahalaga rin ang balanse sa buhay. Sa bawat mentoring session niya, pilit niyang tinuturo sa mga baguhan na huwag hayaang maubos ang sarili sa trabaho. Tinulungan niya silang maging mas epektibo at maingat upang maiwasan ang parehong pagkakamali na naranasan niya dati. Samantala, naglunsad ang kumpanya ng isang awareness campaign para sa mga unsung heroes ng kanilang organisasyon. Isa sa mga ito ay si Eli. Sa pamamagitan ng maikling dokumentaryo at mga personal na kwento, ipinakita kung paano siya nagsimula bilang ordinaryong security guard na tahimik na gumagawa ng kanyang trabaho hanggang sa siya'y kilalanin bilang isang leader na may dignidad at malasakit. Mr. Mendez, tanong ng host sa isang company video, ano ang mensahe mo sa mga katulad mong tahimik na nagtatrabaho sa likod ng entablado? Maging tapat sa trabaho, sagot ni Eli, direkta at taos puso. Hindi mo kailangang magsalita ng malakas o magyabang. Ang trabaho ang magsasalita para sa'yo. Bukod dito, naging mas aktibo si Eli sa labas ng kumpanya. Napansin ng ilang dating kasamahan niya sa serbisyo ang kanyang kwento at naging daan ito upang siya'y imbitahan bilang inspirational speaker sa mga military schools at leadership forums. Lieutenant Colin Mendez, bati ng isang kadete sa harap ng auditorium. What kept you going even when you had nothing left to give? Ngumiti si Eli, tiningnan ang lahat ng estudyante sa harap niya at sagot niya, You find your strength not just in yourself, but in the people you serve. For me, it was my soldiers. And now, it's my family. You'll find that leadership isn't about rank or medals. It's about who you're willing to stand up for. Tumayo ang mga kadete at nagpalakpakan, tanda ng respeto sa kanya. Dahil sa mga tagumpay at inspirasyong ito, napag-isipan ni Eli at Clarice na magbukas ng isang foundation na nakatuon sa pagtulong sa mga anak ng sundalo. Eli, sabi ni Clarice habang naghahanda sila ng mga dokumento para sa foundation, ano sa tingin mo ang dapat natin munang unahin? Education, sagot ni Eli, diretso. Maraming bata ang nawawalan ng pagkakataon dahil wala silang mapagkukunan. Kung mabibigyan natin sila ng access sa scholarships at basic resources, malaki ang magagawa nito para sa kanila. Sumang-ayon si Clarice. Naglaan sila ng oras para makipag-ugnayan sa mga eskwelahan, mga partner NGO, at maging sa ilang kaibigan ni Eli mula sa military na handang tumulong. Nagiging sentro ng kanilang pagsisikap ang pagbibigay ng mas maayos na kinabukasan para sa mga batang naiwan ng mga magulang na naglingkod sa bayan. Sa bawat hakbang ng kanilang bagong simula, nararamdaman nilang mas buo ang kanilang relasyon. Ngayong pareho na silang nagtutulungan, hindi lamang sa pamilya, kundi pati na rin sa pagtulong sa ibang tao. Tila mas matatag ang kanilang pundasyon. Nakahanap sila ng mas malalim na layunin sa buhay. Ang gawing makabuluhan hindi lamang para sa kanilang dalawa, kundi para sa komunidad na kanilang kinalakhan at patuloy na minamahal. Sa pagkakataong iyon, isa na namang napakalaking kaganapan ang naghihintay kina Eli at Clarice. Sa isang prestihiyosong seremonya na ginanap sa harap ng pinakamahahalagang personalidad ng pamahalaan, militar, at iba't ibang sektor ng lipunan, si Eli ay binigyan ng Lifetime Achievement Award bilang pagkilala sa kanyang natatanging kontribusyon sa bansa.
Ang event ay ginanap sa isang marangyang conference hall, punong-puno ng mga kilalang tao at media personalities. Isang gabi iyon ng pagdiriwang at pagbibigay pugay. Habang naghihintay sa backstage, kinabahan si Ely. Bagamat sanay siyang magbigay ng maikli at makahulugang talumpati sa mga military forums, ibang klaseng audience ang kaharap niya ngayon. Clarice, bulong niya sa asawa na nasa tabi niya, hindi pa rin ako sanay sa ganito. Ngumiti si Clarice, hinawakan ang kanyang kamay. Ellie, ito na yung pagkakataon mong makilala hindi lang bilang sundalo, kundi bilang asawa ko. Wala kang kailangang ikabahala. Nandito ako. Isang mahigpit na yakap ang iginawad ni Clarice kay Eli, nagpapalakas ng kanyang loob. Kasabay ng anunsyo ng MC sa entablado, tinawag si Eli upang tanggapin ang prestihiyosong parangal. Tumayo si Eli sa gitna ng spotlight habang ipinapakita sa isang malaking LED screen ang mga makasaysayang larawan mula sa kanyang military service. Kasunod nito ang maikling dokumentaryo na nagpapakita kung paano niya isinakripisyo ang sarili para sa kanyang brigade at kung paano niya ipinagpatuloy ang tahimik na serbisyo sa kanyang kasalukuyang posisyon. Pagkatapos ng video, tumayo ang lahat ng bisita, nagpalakpakan bilang tanda ng kanilang respeto at paghanga. Lumapit si Clarice sa mikropono upang ipakilala si Eli. Ladies and gentlemen, panimula niya, malinaw at matatag ang boses. It is my honor to introduce to you not only an extraordinary leader and a national hero, but also the love of my life, my husband, Lieutenant Colonel Elijah Mendez. Napatigil saglit ang audience at saka biglang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong conference hall. Tumulo ang luha ni Eli, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Hindi niya inakalang ang pagkakataong ito ay magmumula mismo kay Clarice. Para sa kanya, higit pa sa award ang ipinakita ni Clarice. Iyon ay patunay na tinanggap na siya ng asawa bilang bahagi ng buhay nito, sa harap ng lahat, sa harap ng buong bansa. Pagkatapos ng seremonya, muling nagkausap ang ina ni Clarice at si Eli. Hindi naging madali ang kanilang relasyon noon, lalo't hindi sang-ayon ang ina sa kanilang kasal. Ngunit sa pagkakataong ito, may ibang tono ang bawat salitang binitiwan ng ginang. Eli, simula ng ina ni Clarice, nakayuko habang nag-aayos ng kanyang shawl. Patawarin mo ako kung hindi kita lubos na tinanggap noon. Nagulat si Eli. Hindi niya inaasahan ang pagbabagong ito, ngunit hindi rin siya nag-atubiling sumagot. Wala na po iyon, inay. Sagot niya, tahimik ngunit may ngiti sa labi. Ang mahalaga, andito po tayo ngayon. Tumango ang ginang at naglakad papalapit sa kanya. Maingat na hinawakan ang kanyang braso. Salamat sa pagmamahal mo kay Clarice. Ngayon, alam kong tama ang naging desisyon niya. Samantala, ang kwento ni na Eli at Clarice ay kumalat sa workplace at maging sa iba't ibang media outlet. Marami ang naantig sa kanilang pinagsamahan, kung paano nila nalampasan ang mga pagsubok at kung paanong ang simpleng pagtanggap ng isa't isa ay naging daan upang maging inspirasyon sila sa iba. Sa bawat departamento, usap-usapan ang kwento ng mag-asawa. Marami sa mga empleyado ang muling nagkaroon ng tiwala sa kanilang sariling lakas at kahalagahan ng teamwork. Nakita mo na yung article tungkol kay Sir Eli? Tanong ng isang empleyado sa kanyang katrabaho. Oo, nakaka-inspire. Parang gusto ko na tuloy maging masipag tulad niya, sagot ng kausap. Tsaka, di ba, yung kwento nila ni Ma'am Clarice parang pelikula? Ngumiti ang dalawa at tila nagkaroon sila ng bagong pagtingin sa kanilang trabaho at relasyon sa isa't isa. Sa kabilang banda, si Zaira Gomez, ang dating kakompetensya ni Clarice, ay tahimik na nilisan ng kumpanya. Alam niyang may malalim na aral sa kwento ng mag-asawa, lalo na't nakita niya kung paano nagtagumpay si Clarice sa kabila ng mga intriga. Zaira, tanong ng isang kasamahan bago siya umalis. Bakit ka aalis? Ang dami mo pa namang kaibigan dito. Siguro, panahon na rin para simulan ko ang bagong kabanata, sagot ni Zaira. Hindi na nagdetalye pa. Hindi man diretsahang sinabi, dala niya ang leksyong natutunan, na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakukuha sa kompetisyon,
kundi sa pagkakaroon ng integridad at pagmamalasakit sa iba. At sa bawat pagbalik-tanaw ni Eli at Clarice sa mga nangyari, naaalala nilang higit pa sa kanilang personal na tagumpay ang mas mahalaga. Ang kanilang kwento ay naging paalala na sa gitna ng mga hamon at pagdududa, ang tiwala, respeto at pagmamahal ang tunay na susi upang manatiling matatag ang kanilang pagsasama. Pagkalipas ng ilang taon, ang tahimik na tahanan ni Eli at Clarice ay napuno ng tawanan at masasayang sigaw ng isang batang lalaki. Siya si Mateo, ang kanilang unang anak. Naging mas makulay ang buhay ng mag-asawa dahil kay Mateo, isang munting biyaya na araw-araw na nagpapaalala sa kanila ng halaga ng pamilya at pagmamahal. Papa! Papa! Tingnan mo! Sigaw ni Mateo habang tumatakbo papunta kay Eli, hawak ang isang gawa niyang drawing. Ipinakita nito ang kanyang simpleng guhit ng isang bahay, may araw sa itaas, at may mga batang naglalaro sa bakuran. Wow! Ang galing mo talagang mag-drawing, anak, sabi ni Eli habang kinakandong ang anak. Aba, mukhang may future artist tayo rito. Ngumiti si Mateo, tumingin sa kanyang ina. Mama, gusto mo bang iguhit kita? Isasama kita dito sa bahay. Tuwang-tuwa ang anak natin sa mga simpleng bagay, sabi ni Clarice, lumapit at yumakap sa kanilang mag-ama. Yan ang gusto ko sa kanya, Eli. Napakasimple pero punong-puno ng pagmamahal. Bilang mga magulang, pinili ni na Eli at Clarice na palakihin si Mateo na may mabuting puso at bukas na pag-iisip. Sa murang edad, itinuro na nila ang halaga ng kababaang loob, respeto, at pagmamalasakit sa iba. Kapag may nakikitang nangangailangan si Mateo sa kanilang komunidad, madalas siyang magsabi, Mama, Papa, pwede ba tayong magbigay ng pagkain sa kanila? Hindi lang nila anak ang natututo sa mga leksyon ng buhay. Natututo rin sina Eli at Clarice na mas palawakin pa ang kanilang kabutihang loob, na minsan ay naitatago ng kanilang mga abalang schedule sa nakaraan. Habang lumalaki si Mateo, lalong tumatag ang kanilang pamilya. Sa gitna ng lahat ng kanilang tagumpay, nanatili silang tapat sa mga prinsipyong gumabay sa kanila. Isang araw, habang nagluluto si Clarice sa kusina, nilapitan siya ni Mateo. Mama, ano po ba ang trabaho ninyo dati? Tanong ng bata habang nakaupo sa lamesa. Ngumiti si Clarice. Marami akong ginawa dati, anak. Pero alam mo kung ano ang pinakamahalaga sa lahat. Ano po? Yung natutunan kong pahalagahan ang pamilya. Kasi kahit gaano ka galing sa trabaho, kung wala ka namang panahon para sa pamilya mo, parang kulang ang tagumpay mo. Sagot niya habang inilalagay ang nilutong adobo sa plato. Mama, gusto ko din pong maging mabait tulad ninyo, sagot ni Mateo, sabay yakap sa kanyang ina. Napangiti si Clarice at bumulong. Salamat, anak, pero mas mabait ka sa amin ng papa mo. Sigurado kami dyan. Sa mga panahon namang wala sa bahay si Ellie, madalas itong tumutulong sa mga sundalo at kanilang mga pamilya. Kahit retirado na sa serbisyo, patuloy siyang nagbo-volunteer para sa mga programang sumusuporta sa mga veterano. Isang hapon, habang naglalakad si Eli kasama ang ilang dating kasamahan, napaisip ito. Alam mo, Eli, sabi ng kanyang dating kaibigan sa militar, hindi lahat ng sundalo na retire na kasing gaano kaayos tulad mo. Marami sa amin, hirap pa rin hanggang ngayon. Alam ni Eli ang totoo sa mga salitang iyon, kaya't sinikap niyang gawing personal na misyon ang pagtulong sa iba. Nang magdesisyon sila ni Clarice na magbukas ng foundation para sa mga anak ng sundalo, nagpatuloy siya sa pagpapalawak ng kanilang mga proyekto. Ginamit nila ang kanilang mga koneksyon at kakayahan upang magbigay ng scholarships at basic educational support sa mga pamilyang nangangailangan. Sa bawat pagkakataon, sinisigurado nilang ang bawat sentimo na kanilang nililikom ay napupunta sa tamang layunin. Papa, bakit ka po ba lagi sa mga sundalo? Tanong ni Mateo isang gabi habang sinusuklay ni Eli ang buhok nito bago matulog. Kasi anak, simula ni Eli, gusto ko silang matulungan na magkaroon ng mas magandang buhay, kagaya ng gusto kong ibigay sa'yo. Napangiti si Mateo at yumakap sa kanyang ama.
Papa, gusto ko pong maging katulad niyo paglaki ko. Gusto ko din pong tumulong sa mga sundalo. Napangiti si Ellie, halatang naantig sa sinabi ng anak. Salamat anak. Pero ang pinaka-importante ay maging mabuting tao ka, saan ka man mapunta. Sa kabila ng abala nilang schedule, naglaan ng panahon si Clarice para isulat ang kanilang kwento bilang mag-asawa. Naging proyekto niya ang pagsusulat ng isang libro na nagdedetalye ng kanilang mga karanasan mula sa kanilang unang pagkikita, sa mga hamon na hinarap nila sa Maynila, hanggang sa muling pag-aayos ng kanilang relasyon. Habang sinusulat niya ang bawat kabanata, naaalala niya ang bawat aral na kanilang natutunan. Clarice, sabi ni Eli habang nakatingin sa kanyang laptop, hindi ko alam na may talento ka pala sa pagsusulat. Hindi ko rin alam noon, sagot ni Clarice, sabay tawa. Pero habang sinusulat ko ito, parang ang dami kong natututunan ulit. Parang nare-review ko ang lahat ng pagkakamali at tagumpay natin. Sigurado akong maraming tao ang ma-inspire sa kwento natin, sagot ni Eli. Kaya ituloy mo yan. Sa huling kabanata ng kanilang kwento, nakikita ang larawan ng buong pamilya, si Eli, Clarice, at si Mateo, nakangiti sa harap ng kanilang simpleng tahanan. Ang araw ay papalubog, nagbibigay ng malambot na liwanag sa kanilang paligid. Sa kanilang mga mata ay makikita ang kapayapaan. Sa kanilang mga ngiti ay ramdam ang kasiyahan. Ang larawang iyon ay hindi lamang isang imahe ng isang pamilya, kundi isang patunay na sa kabila ng lahat ng hirap at pagkakamali, ang pagmamahal, kababaang loob, at pagkakaintindihan ang tunay na pundasyon ng tagumpay.